Binalik na namin sa garden yung mga nakuha naming worms. Worms are so cool. Last time nga nanguha kami ng mga worms dito sa aming garden. Nag-set up din kami ng worm world para ma-observe sila. So dito, nag-layer kami ng soil tapos iba't ibang color ng sand. And then after, nag-start na nga kaming manguha ng worms dito sa garden. Inipon lang namin to dito sa aming bug catcher. Nagtulong na si Charlie and Chino sa pangunguha and in fairness, madami-dami yung mga nahuli nila. So in total, nakakuha sila ng 26 na worms. Check ko na lang yung previous video kung sino yung nakahula para mapili na natin yung ating winner. Anyway, ito ang worm world, mas prefer nila yung mga dry na dahon. Pero this time, naglagay muna kami ng banana peel kasi kakakain lang ng twins. Para may food na kaagad sila dito sa worm world. Pagkalagay namin, nag-start na kaagad silang mag-dig. And tingnan nyo, kanya-kanya na sila ng pwesto. Diba, ang gagaling ng worms maghalo ng lupa. After 24 hours, ito na yung update. Kitang-kita nyo na kaagad, nagulo-gulo na yung mga nilagay nating colored sands. So, ayan nga, nahalo na kaagad ng mga worms. Dahil diba, yan naman yung role ng mga bulate. Nag-help silang mag-fertilize ng lupa para meron tayo mga fresh na fruit and vegetables na nakakain. Yung kabilang side nga pala, medyo kita pa rin talaga yung light. So, binalik ko na muna yung sunshade. Tapos, after 48 hours, ito naman yung update. Kitang-kita nyo na kaagad yung mga tunnels na ginawa ng mga bulate. And medyo konti na lang yung nakikita ko dito kasi halos lahat talaga sila is nagtatago. Mas nagulo pa yung mga sand, so mas nahalo pa nila itong worm world. 72 hours na and ito na nga yung mga worms. Chinek kaagad ng twins pagka uwi nila galing sa school. And sabi nga nila, hindi nila masyadong kinakain yung mga banana peel. And yung colored sand, kung makikita nyo, bitak-bitak na talaga. Hindi na nga halos makita yung mga linya. And diba, halo-halo na din yung mga kulay. So, ang mga worms, ayaw nila sa liwanag. Kaya madalas talaga, nagkatago lang sila sa ilalim ng lupa. Medyo bumababa na din yung mga balat ng saging. And pag mas tumagal pa, hahalo na yan dun sa lupa. Pero since na-observe na naman natin sila, nakita na natin kung paano nila ginagawa yung mga pagbubungkal. And kung paano nga sila nagpe-fertilize ng lupa. Medyo inaamag na din kasi yung banana peel. And kitang-kita nyo naman, sobrang dami ng tunnels. Much better na kung lalagay na lang natin sila dun sa garden. Dahil syempre, mas malaki yung space. And para makapag-start din silang mag-help na mag-dig dun sa garden para mas ma-fertilize. And diba, yun naman kasi talaga yung tamang habitat nila. Actually, pwede daw silang i-keep dito for maximum a month. Pero since mas kailangan nila ng malaking space, kailangan na nga namin silang pakawalan today. Para mas makakilos din sila ng ayos. Madali lang naman, so ibinuhos lang namin sila dito sa aming garden. And kusa na naman sila mag-aalisan, tapos magidig dun sa ilalim. May mga worms na nagstay, so ayan, nakipaglaro muna si Charlie and Chino. Ewan ko, pero gustong-gusto talaga nila ang worms. Tinititigan pa nga nila yung mga parts. Dahil diba, hindi naman sila basta worms lang. Ang mga bulate, meron din silang body parts. At ayun yung mga pinakawalang bulate, hinuli ulit ng twins. Nagbungkal ulit ng lupa ang dalawang bata. Pero sabi nila, sagit lang naman daw nila tong lalaruin. Dahil nag-agree nga kami na i-release namin silang lahat today. Tingnan nyo kung gaano sila kabilis magtago sa ilalim ng lupa. Parang nakikipag-tag of war pa nga dito kay Charlie and Chino. Worms are so cool. I like it. I love worms. So, yung ibang worms, ito namin nilagay sa bandang likod. Meron kasi ditong part na walang grass. Nakakita pa nga silang dalawa ng snail. At ayan, worms versus snail daw. Inantay lang namin sila ditong magtago sa ilalim ng lupa. Kanya-kanya na nga sila ng tago dyan. And then after, syempre, kailangan namang mag-wash ng hands ng twins.